Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pochology, ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang Sa Lilim ng Akasya. Nagulat ako nang lumapit si Roy sa akin habang papauwi na kami galing opisina. Akala ko'y diretso na siya sa labas gaya ng dati. Lalo akong naintriga nang mapansin kong nakatanaw si Nelia sa malayo. Ang best friend kong si Nelia na tahimik. Pero matalas kong tumingin. Uy, bakit ako ang nilapitan mo? Tanong ko agad. Di ba si Nelia ang hinihintay mo? Ngumiti lang si Roy. Yung parang may alam na hindi ko alam. Actually, gusto ka naming yayain ni Nelia. Punta daw tayo sa boulevard. Dumating na raw kasi yung maputing buhangin galing Cebu. Maganda na daw doon. Talaga? Dati yung prangit doon. Lalo na kapag nabagyo. Sobrang dami ng basura at debris. Nasa dilid pa ng US Embassy yun. Nelia raw ang may ideya. Sagot ni Roy, pero parang may ibang ibig sabihin ang tingin niya. Napakunot ang noo ko. Aba, gusto mo lang sigurong sumama ako para hindi mahalata na may gusto ka kay Nelia? Tumawa si Roy. Hindi saka baka may sasabihin si Nelia sa iyo. Napangiti ako. Ilang beses na niya yung sinasabi. Pero hanggang ngayon si Nelia, tahimik pa rin. Parindig na ng parinig, wala ko namang kompletong sinasabi. Umayos nga kayo. Tumawa lang si Roy, parang pinagtitripan ako. Pagdating namin sa Rojas Boulevard, totoo nga. Ang puti ng buhangin, para kaming nasa beach pero amoy lungsod pa rin. Habang pinagmamasdan ko ang mga makina ng gobyerno na nagsasaboy ng buhangin, ramdam kong may kinikimkim si Nelia. Pero imbes na magsalita, abala siya sa pagtitig sa mga barko. Ito na kaya yung moment, sabi ko sa sarili. Pero wala. Hanggang sa abutan na kami ng lilim ng mga punong akasya sa tapat ng embassy, wala pa ring imik si Nelia. Si Roy, layo-layo sa amin. Ewan ko ba kung bakit hindi siya na lang ang nagsabi. Kinabukasan, sinundo ako ni Tony. Ang boyfriend kong pa-sweet, pero lately, pa-hindi na rin. Nagyaya siyang kumain sa Aristocrat. Habang naghihintay kami ng order, nag-open ako. Sayang, sana sinama rin natin si Nelia. Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Baka tungkol sa lakad ni Roy. Mabilis niyang sagot, parang defensive. Bakit kasi ayaw mong tulungan si Roy kay Nelia? Ha? Malay ko kung ano talaga yun. Si Nelia nga, walang sinasabi. Napansin kong may pagod sa mukha ni Tony. Napuyat ka ba? Tanong ko. Yung lakad mo kagabi? May inuman kami. Ako pa nga ang naghatid sa bahay ng mga bago kong kaibigan. Napairap ako. Ha? Wala nang ganyan pagkasal na tayo ha? Hindi ko palalagpasin yung mga kaibigan mong hindi ko kilala. Parang nainis siya. Hindi mo ba kayang pagbigyan kahit minsan? Tumitig ako sa kanya. Tony, ilang beses mo na akong hindi sinipot. Ilang beses na akong naghintay ng walang pasabi. Ilang beses na akong nagpatawad. Hindi siya agad sumagot. Umorder siya ng pagkain habang ako naman tahimik na dumukot ng pera sa bag. Binayaran ko ang order. Saka ko sinabi sa waiter, pabalot na lang po. Iuuwi ko na lang. Ellen naman, ang daming tao. Mas gusto kong marinig mo to sa harap ng maraming tao, Tony. Ilang beses mo akong binigo. Ilang beses na ako ang naiiwan. Hindi ko na siya pinakinggan pa. Isiniksik ko ang pagkain sa bag ko at agad tumayo. Hinabol niya ako palabas, pero hindi na ako lumingon. Sumakay ako sa van. Hindi ko na kaya ang magpasensya pa. 2 araw akong hindi pumasok. Pero nang bumalik ako, una kong nakita si Roy, paikot-ikot sa opisina.
Halata mong may gustong sabihin. Si Nelia, agad kong tanong. Tumawag sa akin. Lilipat daw siya ng trabaho. Parang may humigpit sa dibdib ko. Ha? Paano yung sinasabi mong may gusto siyang sabihin sa akin? Nagyaya si Roy mag-lunch. Habang kumakain kami, halos hindi ako tumitigil sa pagtitig sa kanya. Tahimik siya. Roy, ano ba talaga? Nagbuntong hininga siya. Tumawag siya kagabi. Baka raw ngayong gabi, makuha na niyang sabihin sa iyo ang totoo. Ang totoo? Nauutal kong tanong. Lumipas ang tanghali. Sabi ko kay Roy, sabay na kaming lalabas. Pwede ka bang mag-leave ngayon? Nagulat siya. Ha? Bakit? Sasama ka sa akin. Doon tayo sa boulevard. Pagdating namin sa ilalim ng punong akasya, naupo kami sa isang bakanteng bangko. Tahimik. Ako na ang nagsimula. Roy, totoo ba yung nakita niyo ni Nelia na si Tony may babae? Hindi siya agad sumagot. Tiningnan lang niya ang buhangin sa gilid ng dagat. Oo. Mahinang sagot niya. Huminga ako ng malalim. Bakit hindi mo agad sinabi? Dahil alam kong masasaktan ka at dahil hindi lang yon ang gusto kong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, diretsahan. Humarap siya sa akin, pero di pa rin makatingin ng diretsyo. Matagal na akong may gusto sa iyo, Ellen, pero dahil kay Tony at dahil kay Nelia, hindi ako makalapit. Tumahimik ako. Naramdaman ko ang lamig ng hangin mula sa dagat. Pinagmasdan ko ang maputing buhangin na unti-unting sinasapawan ng alon. Parang buhangin ng mga sikreto, matagal na nakatambak. Pero isang alon lang, lilitaw din sa wakas. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pochology. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound. It's power. It's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento. Kaboses!